Ang mga hindi sinasabi ng mga babae tungkol sa mga nagugustuhan nila ay kadalasan na yun din ang kahinaan nila sa mga lalaki. Pero naranasan mo na bang gawin ang lahat ng tama para sa isang relasyon, pero nauwi pa rin sa wala? Sinasabihan ka bang maging mabait, respetuhin ang espasyo niya, o maging ikaw lang, pero nauwi ka lang sa kalituhan, frustration at pagkabigo? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang lahat ng natutunan mo tungkol sa pang-aakit ng babae ay mali? Ibubunyag ko ngayon ang katotohanan, ang mga nakatagong kahinaan ng mga babae na hindi nila inaamin pero kailangang malaman ng bawat lalaki. Manatili ka hanggang dulo ng video na ito dahil baka mabago nito ang lahat ng alam mo tungkol sa pagkikipag-date. Tanggapin natin, hindi patas ang dating game o ang dating market. Napansin mo ba na ang mga lalaking parang laging may alam ay yung mga hindi sumusunod sa karaniwang payo lamang? Alam nila ang mga bagay na hindi alam ng karamihan. Ang pagnanasa ng babae. Dahil ang pagnanasa ng babae ay hindi nakabatay sa logical thinking o rationality. Ang kanilang mga damdamin ay emosyonal at doon sila nagbabase. At madalas, hindi rin nila alam kung bakit sila naaakit sa isang lalaki. In general na population to ng mga babae, hindi naman natin lalahatin mga kaibigan dahil may exemption pa rin. Ngunit sinisigurado ko sa iyo, kaibigan, sa 100 babae na paglilinyahin mo, 99 sa kanila ay ganito ang gusto. Dito ko ipapaliwanag ang pinakamalalaking kahinaan ng babae at kung paano mo magagamit ang mga ito, hindi para manloko o manakit, kundi para maintindihan ang psychology nila. Para sa ito, kaibigan, may asawa na kasi ako kaya matagal na akong wala sa laro o sa dating market. Pero applicable din ito sa mga lalaking may asawa na para mas lalo kang hangaan at mahalin ng iyong asawa Hindi kabet. Tuturuan ka nito na hindi maging simp kagaya ng iba. Ipapaalala nito ang halaga mo bilang isang tunay na lalaki. At hindi tayo nandito para magbigay ng matatamis na payo o luma ng kaalaman. Ang mga ito ay totoo, diretsahan at tatama ng malakas. Kaya humanda ka at ihanda ang sarili. Ngayon ay simulan na natin ang unang kahinaan o unang kagustuhan nila. Pero bago yun Brad, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe ka naman at pindutin ang bell icon. Hindi ito AI produced na content gaya ng iba. Kaya parang nag-uusap lang tayo ng personal. Paano? Tirahin na natin bago tirahin pa ng iba. Numero 1. Hayaan na ang katahimikan ang magsalita. Bakit mahina ang babae sa lalaki na kampante at tahimik? Sa Stoicism, itinuturo nila na mahalaga ang katahimikan at pagpili ng pagkakataon kung kailan ka magsasalita. Sa isang mundo na puno ng ingay at abala, kakaunti lamang ang nakakaintindi ng halaga ng katahimikan. Pero ito ang sikreto. Ang babae ay likas na naaakit sa lalaki na kampante kahit tahimik lang. Bakit kamo? Dahil ito'y nagpapakita ng kumpiyansa at lakas ng loob na bihirang makita sa iba. Ang lalaki na kayang magtiwala sa sarili na walang maraming salita ay kakaiba para sa babae. Hindi niya kailangang magpakitang gilas o maghanap ng pag-aproba ng iba. Kapag nakita ito ng babae, hindi niya maiiwasang mag-isip. Ano kaya ang iniisip niya? Bakit siya tahimik? Pero parang alam niya ang lahat. Ganon ang bumubulong sa isip nila. At dito na nagsisimula na naaakit sila sa iyo. Ang katahimikan ay isang misteryong nagbibigay ng lalim. Sa halip na punuin ang bawat saglit ng usapan, ang lalaki na kampante sa katahimikan ay nagbibigay ng espasyo para sa tunay na koneksyon sa mga ganitong sandali. Ang mga babae ay nagsisimulang magtanong, mag-isip at maghangad na makuha ang atensyon ng lalaki. Kapag nangyari iyon, ito ang kahinaan ng babae dahil gusto niyang unawain ang hindi niya agad mabasa. Ang tahimik na lalaki ay nagiging misteryo na hindi niya kayang baliwalain. Kapag hindi ka agad naglabas ng lahat ng iniisip mo, ang babae ay mas magiging interesado sa iyo.
Ito ang gap na nagpapakita sa kanya, isang puwang na gusto niyang punan. Kaya sa halip na magmadali sa pangungusap mo, magbigay ng maikling sandali ng katahimikan. Hayaan siyang mag-isip at magtanong. Sa ganitong paraan, hindi lang ikaw ang nagiging mas kaakit-akit. Ipinapakita mo rin na ikaw ang taong hindi madaling maapektuhan o magulo. Tandaan na sa katahimikan, ang babae ang magiging mas aktibo sa pagnanais na maabot ka. Ito ang isa sa pinakamalaking sikreto upang magkagusto sa iyo ang isang babae. Hayaan siyang magtrabaho para sa atensyon mo. Ngayon, number 2 na tayo. Ang sining ng pakikinig at bakit ito kahinaan ng babae. Makinig ka, kaibigan. Sa mundo ngayon, kung saan lahat ay nagmamadaling magsalita, ang lalaki na marunong makinig ay isang pambihirang katangian. Pero bakit ito kahinaan ng babae? Simple lang, dahil ang pakiramdam ng babae na naririnig at naiintindihan ay isang bagay na bihirang ibigay sa kanila ng iba. Kapag kausap mo siya, huwag ka lang basta tumango o mag-oo. Alisin mo ang mga distraction, itabi ang cellphone mo at tumutok sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa simpleng pakikipagkwentuhan niya. Ito ay tungkol sa pagpaparamdam na naiintindihan mo siya ng malalim. Kapag naramdaman niyang talagang interesado ka sa sinasabi niya, magsisimula siyang mag-isip. Bakit parang iba siya sa kanila? Ganun ang nasa utak niya. Ito ang sikreto. Gusto ng babae na may lalaking nagbibigay halaga sa mga sinasabi nila. Magtanong ka ng malalim tulad ng paano ka naapektuhan nito? O ano ang nararamdaman mo noong nangyari iyon sa'yo? Personal dapat yung tanong kasi emotional creature nga sila. Kaya't nakasentro dapat sa nararamdaman nila ang mga sinasabi mo. Sa ganitong paraan, ipapakita mo na hindi lang ang kanyang ganda o itsura ang mahalaga sa'yo, kundi pati ang kanyang nararamdaman at iniisip. Pero narito ang babala. Hindi mo kailangan sobrang tutukan siya na parang wala ka ng ibang buhay. Tandaan mo na ang sobra ay nakakawala ng halaga. Bigyan mo siya ng sapat na atensyon para maramdaman niyang special siya. Pero wag mong sobrahan. Ang scarcity o kakulangan ng atensyon ang magpapaisip sa kanya ng bakit hindi niya ako kinukumusta ngayon? O ganito, bakit parang hindi siya tulad ng ibang lalaki na laging andyan naman? Ganon, kaibigan. Kapag ang lalaki ay hindi palaging available, nagiging hamon ito para sa babae. At gustong-gusto ng babae ang hamon kahit hindi nila aminin. Gusto nila ng lalaking nagbibigay halaga pero hindi masyadong madaling abutin. Kaya magbigay ng sapat na pansin. Pero wag agad-agad. Hayaan mo siyang maghintay at mag-effort na makuha rin ang atensyon mo. Ang aral dito, kapag hindi madaling maabot, ay nagiging misteryoso ka. At ang misteryo ay isang bagay na hindi kayang labanan ng mga babae. Ang lalaking marunong magbigay at magbawi ng atensyon ay tumataas ang halaga sa mata ng babae. Dahil ipinapakita nito na ang atensyon mo ay hindi basta-basta. At ito ang isa sa pinakamalaking kahinaan ng babae. Gusto nila ng atensyon pero mas naaakit sila kapag pinaghihirapan nila ito. Kaya ito ang dahilan na mapupunta naman tayo sa number 3. Hindi agarang pagpansin. Yung parang wala lang. Papaano mo gagamitin ang kakulangan para tumaas ang iyong halaga? Sanay ang mga babae na laging nakakatanggap ng atensyon. Sa isang pindot lang, may mga nagme-message na yan sa kanila, nagla-like at nagko-komento sa mga post nila. Magpapakita lang yan ng konting balat sa social media. Darating na ang mga lalaking simp para purihin siya. Pero dahil napakadali nitong makuha, nawawalan ito ng halaga para sa kanila. At ang lalaking tumatatak sa kanila ay hindi agad nagbibigay ng atensyon. Kapag hindi mo pinansin ang natural nilang hilig sa kumpirmasyon, naguguluhan na sila. Feeling nila hindi sila maganda sa paningin mo. At magtatanong yun ng, bakit hindi siya tulad ng iba? Yun yung parang naiisip nila. Tapos dun na mag-uumpisa
na magpupumilit siyang makuha ang atensyon mo. Kapag bihira mo kasing ibinibigay ang pansin, nagiging mas mahalaga ito. Gusto rin ng babae ang hamon ng paghahabol, kahit hindi nila aminin ito. Kapag hindi mo agad ibinigay ang gusto niya, tulad ng papuri o kumpirmasyon, ipinapakita mo lang sa kanya na kailangang pagtrabahuan niya ang atensyon mo, at dito tumataas ang halaga mo sa mata niya. Iwasan ang sobrang pagbibigay ng atensyon ng libre. Kapag palagi kang nagtitext, nagko-comment o nagla-like sa lahat ng post niya, binababa mo lang ang halaga ng atensyon mo. Sa halip ang gawin mo ay magpigil ka. Hayaan siyang maghanap at mag-effort para makuha ito. Kapag naranasan niyang mahirapan, mas bibigyan niya ito ng halaga. Number 4 na tayo. Pre-selection o may iba ka ng partner sa buhay o girlfriend. May dahilan kung bakit mas naaakit ang mga babae sa mga lalaking nasa relasyon na o ang laging napapalibutan ng ibang babae. Yan na rin ang dahilan kung bakit may nagiging kabit. O di ba? Yun palang malaking ebidensya na. Ganito kasi, kapag nakikita nilang gusto ka ng iba, iniisip nila na may halaga ka na. Parang produkto na mabenta. Ganon. Kung gusto ng lahat, siguradong maganda o quality kumbaga. Ang pre-selection ay tumatama sa likas na kompetisyon ng mga babae. Kapag nakita nilang komportable kang nakikisalamuha sa mga magaganda at kaakit-akit na babae, iniisip nila kung ano ang meron ka na wala sa iba. At ang pag-usisa na ito ang dahilan kung bakit mas naaakit sila sa iyo. Kaya ang mga lalaking nasa relasyon madalas ay inaaswang pa ng iba. Hindi dahil gustong sirain ang relasyon kundi dahil naaakit sila sa ideya na kung gusto ka ng iba, siguro ay may espesyal sa iyo. Palibutan mo ang iyong sarili ng mga babaeng may kalidad. Kahit kaibigan lang, kapag nakita ng ibang babae na tanggap at gusto ka ng iba, hindi niya maiwasang makita ka bilang isang taong karapat-dapat na habulin. So number 5 na tayo. Masculinity o isang pagiging tunay na lakas ng lalaki. Bakit hinahangaan ng mga babae ang malalakas na lalaki? Ang tunay na pagkalalaki ay bihira na sa panahon ngayon. Pero likas sa mga babae na maakit sa mga lalaking matibay at maaasahan. Hindi ito tungkol sa pagiging agresibo o dominante. Ang tunay na pagkalalaki ay ang pagiging matatag, pisikal man o emosyonal. Gusto ng mga babae ang lalaking kaya silang protektahan, gabayan at bigyan ng pakiramdam na ligtas sila. Pero hindi naman ito usapan ng lakas ng katawan lang, kundi ng layunin mo sa buhay, paninindigan at kontrol sa damdamin. Ang mga babae ay naaakit sa mga lalaking alam kung sino sila at hindi basta-basta natitinag ng mga problema. Sa panahon ngayon, karamihan ng mga lalaki ay masyadong emosyonal, madaling magalit, madaling masaktan, at pinapabayaan ang iba na kontrolin ang nararamdaman nila. Pero ang tunay na lalaki, kalmado yan at may kumpiyansa. Hindi basta-basta natataranta kahit anong nangyayari. Dahil lalaki ka nga, Brad, tandaan mo na ang pag-iyak at sobrang kasiyahan ay nakareserba lamang na emosyon para sa mga bata at babae, hindi para sa'yo. Pero hindi ko naman sinasabing wala kang emosyon. Meron din naman tayo noon. Kaso, dapat ay kontrolado mo ito. Kasi alam mo ba, Brad, ang mangyayari kung masyadong maemosyonal ang isang lalaki, mapupunta yun sa pagkabayolente. Dahil nga sa lakas mong pisikal, lalaki ka nga Ganon yung mga lalaking walang kontrol sa emosyon, yung nanununtok ng asawa at nananakit ng babae, which is mali. Kaya't simulan mong paunlarin ang iyong pagkalalaki sa pamamagitan ng pagtanggap ng responsibilidad para sa sarili mong buhay. Tigilan ang pagsisi sa iba o sa sitwasyon. Magdesisyon na may kumpiyansa at harapin ang mga hamon ng hindi nagpapatangay sa emosyon. Ang babae ay naghahanap ng lalaking kontrolado ang sarili. Dahil dito nga sila nakakaramdam ng seguridad at tiwala. Sa numero 6 na tayo. Karismatikong pamuno. Yung tipong paano mo siya mapapasunod. Likas na naaakit ang mga babae sa mga lider. Pero hindi mo naman kailangan maging CEO o presidente para maging leader.
Pero dapat marunong ka ring manguna sa inyong interaksyon. Ang pamumuno ay tungkol sa pagdidesisyon, pagkuha ng inisyatibo, at pagpapakita na alam mo ang direksyon ng buhay mo. Ayaw ng babae sa lalaking laging humihingi ng opinyon o kumpirmasyon sa kanila. Ang karismatikong pamumuno ay pagsasama ng otoridad at karisma. Hindi mo kailangang maging dominante para maging leader. Pwede kang mamuno gamit ang kilos mo, kumpiyansa at kakayahang iparamdam sa iba na mahalaga sila. Ito ng mga babae ang lalaking alam ang patutunguhan nila. Dahil nagbibigay ito ng seguridad at kasiyahan na maging bahagi ng paglalakbay na iyon. Kapag pinakita mo ang pamumuno sa iyong interaksyon, mas maaakit siya dahil makikita ka niya bilang taong kayang gumawa ng aksyon at magpatupad ng mga plano. Ang pamumuno ay kaakit-akit dahil simbolo ito ng lakas, kumpiyansa at kakayahan sa pagdidesisyon. Mga katangiang hindi matanggihan ng mga babae. Sa susunod na lumabas kayo, ikaw ang magplano ng gabi, magdesisyon at huwag matakot na gabayan ang usapan. Ang mga babae ay naaakit sa mga lalaking kontrolado ang sitwasyon dahil dito nga sila nakakaramdam ng tiwala at pagpapahalaga. Sa finale na tayo. Number 7. Lakas ng pagnanasa at layunin. Bakit nagiging kaakit-akit para sa kanila kapag may passion sa buhay ang lalaki? Ang pagkakaroon ng matinding interes o layunin sa buhay ay isa sa pinakamakapangyarihang katangian ng isang lalaki. Kapag nakikita ng isang babae na may pinapahalagang kang isang bagay, trabaho, libangan o pagpapabuti mo sa sarili, natural siyang maaakit sa enerhiya mo. Kasi ang passion mo sa iyong ginagawa ay nagpapakita na mayroong kang direksyon sa buhay at hindi ka basta-basta nabubuhay ng walang layunin. Pero tandaan na kailangan gawin mo ito para sa sarili mo, hindi para sa kanya. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pagpapanggap na may interest sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga para lang magpa-impress sa iba. Nakikita ng babae kung totoo ka o hindi. Ang tunay na passion ay kaakit-akit sa kanila dahil ito'y totoo. Kapag totoo kang interesado sa isang bagay, hindi mo kailangang pilitin ang atensyon ng babae. Kusa silang maaakit sa iyo. At ang maganda nun, sasamahan ka pa nila sa gusto mo. Gusto nilang maging bahagi ng paglalakbay mo at ng misyon mo sa buhay. Maghanap ka ng bagay na talagang mahalaga sa iyo at ilaan ang sarili mo rito. Kung eto man ay sa trabaho, kalusugan, proyekto o personal na layunin, hayaan mong eto ang magbigay ng inspirasyon sa iyo. Kapag nakita niyang dedikado ka sa mga pangarap mo, gugustuhin niyang maging bahagi ng mundo mo. Ngayon ay kung nag-iisip ka pa lang o nagpaplano, panoorin mo yung isang video natin dito sa channel. Yung thumbnail baguhin mo ang sarili mo sa loob ng isang linggo. At hindi ito tungkol sa panloloko o pagpapanggap, Brad, kundi sa pag-unawa ng psychology ng mga babae upang makabuo ng mas malalim at makabuluhang relasyon. O di kaya naman ay maka-score ka rin, di ba? Alam mo naman yon sa sarili mo, Brad. Maging totoo tayo dito. Karamihan na kasi ngayon sa lalaki ay abala sa paghahabol sa babae, naghahanap ng kumpirmasyon at sumusunod sa maling diskarte. Pero ikaw, naiiba ka na ngayon. May hawak ka ng armas at yun ay ang iyong kaalaman para baguhin ang laro ng dating game. Yun lang naman, kaibigan. Kung may natutunan ka rito, huwag kalimutang mag-like at i-share mo sa tropa. Huwag dun sa karibal mo, ha, baka maungusan ka. Mag-subscribe ka sa channel natin. Ako si Mark, ang inyong narrator. Salamat.